Meet my new friend Dwayne. Dwayne Woolley, an Australian content creator, has been living in the Philippines for 7 years. Known for his engaging and multilingual videos, Dwayne has become an iconic figure in the world of Filipino content creation, and he was a major source of inspiration for me during the early stages of my Tagalog learning journey. As luck would have it, Ryan and I found ourselves in Bohol at the same time as Dwayne, providing the perfect opportunity to meet him in person. During our time together, Dwayne shared his story, including how he mastered Tagalog, Bisaya, and Waray. And he even challenged us with some Tagalog tongue twisters to test our skills. As if speaking 3 Filipino languages wasn't impressive enough, Dwayne spontaneously performed a Filipino song in front of a live audience. Be sure to stick around until the end of the video if you want to hear Dwayne sing in Tagalog. And if you haven't already, make sure to check out Dwayne's content. Link below. I hope you guys enjoy the video. Yeah. Oh my gosh, tingnan mo kung sino ko nakahanap dito. Mabuhay Pilipinas, what's up sino dyan? Si Lodi talaga. Si Dwayne Woolley. Feeling Lodi lang. Ay hindi, Lodi talaga. Sikat na sikat yung lalaki nito dito sa Pilipinas. Ay nako naman. Parang swerte talaga ako na nakikilala kita dito. Ay biglang mabigat yung ulo ko sa'yo. Malaki na. Malaki na yung ulo ko. Hindi. Sakto lang. Anong ginagawa mo dito sa Bohol? Meron akong mga wedding na hinost ko. Yung trabaho ko dito. Yun yung pinaka-racket ko ngayon. Nag-host ka ng marami, nakita ko yun. Mas marami na yung events ko kaysa yung mga vlog ko. Okay. Totoo lang. Pero okay lang. Basta dito lang may trabaho, okay lang, di ba? Totoo, tama. Tapos ang galing mo rin sa mga hosting, nakita ko yun. Maraming sa Tagalog, sa ilang salita ang kaya mo? Tagalog, Bisaya, Waray. Yung Bisaya yung kulang ko dito. Ay, ganun ba? Sige, turuan kita. Anong kaya mong sabihin sa Bisaya? Ano po? Anong kaya mong sabihin sa Bisaya? Pwede kong sabihin, unsa imong ngalan? Sa imong ngalan? Unsa imong sudan? Sudan. Ulam, parang ganun. Yan. Tapos, ano pa? Alam mo dili ko kabalo. Dili ko kabalo. Alam mo siguro yung ambot simo lubot. Ambot simo, hindi ko alam. Ambot simo is ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, okay. If you say ambot simong lubot, it's ewan ko sa puwet mo. yun na lang yung pinaka-useful para sa akin. Pwede mong gamitin dito. Sasapakin ako nila. Yan, dito kami sa labas ng Jollibee. Filipino na Filipino talaga. Diba? Ang fast food ng bayan. Talaga yun. May gutom ka ba? Konti. Konti lang. Sige, hanap tayo ng balot. Balot? Kumain ako ng balot dito 2 beses. Talaga? 3 weeks lang ako dito, tapos 2 beses ako natikman yung balot. Okay. Nice. Medyo ako naghihirapan, pero okay lang. Okay. Basta pikit ka lang. Pikit lang, hindi isip, ganun. Are you interested in learning Tagalog but having trouble finding quality learning materials? Allow me to introduce my Beginner's Tagalog course. 8 years ago, I began teaching myself Tagalog, but I got really frustrated, not only by the complexities of the language, but also the lack of resources for Tagalog. So that's why I decided to create the language course that I wish I had when I started learning. Sign up for my beginner's bundle and get lifetime access to 18 video lessons with corresponding PDF vocabulary sheets. Click the first link down below to get started. Now, back to the video. May fans ka dito saan-saan? Depende. We've been on YouTube for years now. 2017 kami nag-start. So, okay. Dati pa yun talaga. Yeah. Ikaw yung OG talaga sa sa Filipino content. Yung foreigner na gumagawa ng Filipino well, actually, may nasuna pa sa akin. Si Travis Kraft. Okay. Yeah, I think he was the first. Okay. And then there was another guy called Jeremy Smith. Pero nag-stop na siya. Nasa Vietnam na siya. Yeah. Pero basta, OG ka pa. Ganun ba? Ganun talaga. How many languages can you speak, by the way? So right now we've got Chinese, French, Indonesian, Russian, learning Korean. Cool. And then also English, obviously. Yeah, and then I know a little bit of Italian as well. Okay. But not on camera. And when you say English, do you mean American or English? I'm gonna go with American. The best one, right? Right? You're from where again? Canada. Oh, you're from Canada. Yeah. Okay. Oh, we got like the United Nations here. Yeah. Cool. This is a meeting. That's Australia, Canada, US. Yeah, there we go. International relations.
Lodi, ang galing-galing mo talaga mag-Tagalog. Bumahanga talaga ako sa iyo. Ay, wow. Kasi, di ba? Kasi alam ko kung gaano kabihira na may foreigner na marunong mag-Tagalog. Bihira talaga. Onti lang tayo. Kasi karamihan sa mga Pilipino magaling mag-English. So, ang mga ibang foreigner, feeling nila, hindi sila kailangan matuto mag-Tagalog, mag-aral. Kasi magaling naman sila mag-English. Pero if you make the effort talaga, like, talagang mapapawaw ka. Diba? As in, magagulat ang mga tao sa'yo and mas ma-appreciate nila eh. Yung ibang Filipino nagsabi sa akin, buti marunong ka mag-Tagalog. Hindi katulad ng ibang foreigner na parang pinapahirapan lang kami. Opo. Parang yung kultura nila, parang pinipilit nila na dalhin dito sa Pilipinas. Sila yung kailangan mag-adjust. Diba? Unfair naman kasi pag sila pupunta sa atin, or sa bansa mo, sa bansa ko, kailangan sila mag-English. Tama. No one speaks Tagalog dun sa atin. So, it's only fair that when we come here, we learn that language din. Oo, tama. Dapat matutong kayong mag-Tagalog. Pag andito kayo sa Pilipinas, mas maganda pag marunong ka mag-Tagalog talaga. Yun nga lang, di nila maintindihan yung sinasabi mo. Kasi mga English lang sila. Tama. You come to the Philippines, you should learn Tagalog. Yes, Okay na yun. there you go. Sakto. Yes. Lagyan mo na lang ng subtitle. Paano ka natutong mag-Tagalog? So, nung 2011, missionary ako. Okay. Naging missionary ako dito sa Pilipinas. Hindi ko pinili na pumunta dito. Kundi yun yung assignment na binigay sa akin. So, yung assignment sa akin was Leyte. So, mas una ako natuto mag-Bisaya, tapos pangalawa Waray, pangatlo was Tagalog. Yan. Yan siya. Pangalo pala yung Tagalog sa'yo. Kasi hindi sila nagtatagalog masyado sa Leyte. More on Bisaya, Waray. Talagang nag-effort ako para mag-Tagalog dahil yun yung national language ng bansa, di ba? Yung pambansang wika. At bago kang pumunta dito sa Pilipinas, marunong ka nang mag-Waray o Bisaya o wala? Natuto ka lang dito? Kundi lang. So, meron akong tutor, 2 buwan lang. Okay. Nag-tutor sa akin, tapos parang basic lang talaga yung mga alam ko. Kung anong alam mo sa Bisaya, parang gano'n din yung alam ko nung pumunta ako dito. Okay. So, konting salita lang. Yeah, konti lang. And then, eventually, siguro pagkatapos ng 6 months, kaya ko naman makipag-converse, makipag-usap ng matagal. Pagkatapos ng 2 taon, parang okay na ako. Like, parang fluid na. 2 taon, matagal na yun pag nakatira ka na dito at may exposure ka araw-araw sa mga Pilipino, mas mabilis. Tama. Tapos yung Tagalog kasi, malapit din siya sa Bisaya in terms of yung sentence structure, grammar, parang pareho lang. Hindi lahat, pero halos pareho lang. So, the rest was just salita lang, mga words. So para sa iyo, yung pinakamahirap yung Bisaya. Tapos Waray Tagalog mas madali na. Yan, kasi yun yung unang foreign language na pag-aralan ko. So, mas mahirap talaga yung Bisaya. Pagdating sa Tagalog, parang madali na. Kasi meron na akong foundation sa Bisaya at Waray, di ba? Tagalog din yung pinakaunang salita, pinakaunang foreign language ko. Okay. So bago yun, English lang yung kaya ko. Medyo mahirap kasi lalo na sa mga wikang Filipino, unti lang yung resources. Diba? So kung gusto mong matuto, unti lang yung mga libro, unti lang yung mga mga pahina sa internet, ganun. At kailangan turuan yung sarili mo. Totoo naman kasi talagang sariling sikap. Walang magandang libro or Tagalog na course. Wala pa. So, ayan. Pero gumawa na ako ng Tagalog course number 1 and number 2. So para sa mga basic lang yun. Pero kung at least meron na. At least meron. Salamat ha. Salamat din bro. Salamat po. Okay, Dwantro Fam. Kasama ko ngayon si Jared Hartman. Jared Hartman is a Canadian YouTube vlogger na kung saan anong content mo? Parang in-interview mo yung mga foreigner na may mga interviews, may mga reaction ganun. Minsan lumalabas ako sa mga sari-sari, sa mga Filipino restaurant. Nagpa-prank ka din. Opo. English only prank. Ganun. So paano ka natuto mag-Tagalog? Noon may jowang Pinay ako. May jowang Pinay ka. Dati pa yon, kaya nagsimula ako. Parang ganun. Maritas lang ako. Gusto kong malaman yung sinasabi nila. Kaya yun talaga yung pinakaunang motivation ko para matutong mag-Tagalog. Tapos doon sa Canada, maraming Pilipino talaga. OFW, di ba? Kaya pala. Nagtrabaho sila doon, tapos lagi ako nakikipag-usap sa kanila para matutunan. So, nung natuto ka talaga mag-Tagalog, nag-break na kayo ng jowa mo?
Parang ganun. Wala na kami pero marunong pa rin ako Nung mag-Tagalog. naintindihan mo yung mga sinabi niya, nag-break ka na. Oh yeah. Baka alam ko na yung sinasabi niya tungkol sa akin. Oh, wala na. Wala na. Hindi, joke lang. Joke lang. So today, mag-Pampilipi Dila Challenge tayo. Challenge number 1, nakakapagpapagabag. Nakakapagpapagabag. Nice. Ryan. Nakakapagpapagabag. Oh, that was pretty good for someone who can't speak Tagalog. That was right? actually really good. That was really good. Next one. Minikaniko ni Monico, ang makina ni Monica. Kaniko ni Monica Kaniko ni Monica. Lapit na. Ryan, minikaniko ni Monico, ang makina ni Monica. Kanika ni Monico, kinagangalakang makilala ka. Nagtagalog sa muli. Okay. That was unexpected. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Pasko, paskiw, Pasko, paskiw, Pasko, paskiw, Pasko, paskiw. Okay na. Ano? 6 out of 10. 6 out of 10. Ryan. Paskyo. You're just saying the same word over and over. Pasko, paksiw, Pasko, paksiw. Okay, here we go. Level up now. All right, you did a really good job on the nakakapagpapagabag, and so did you. So we're going to change that one up a bit. We're going to add something to the end of that. Nakakapagpapagabag, kumakalabukab. Nakakapagpapagabag, kumakalabukab. Makalabukab. Kumakalabukab. Nakakapagpapagabag, kumakulapagubag. I thought I had it for 1 second and then it was just like, It was gone. just gone. Kumakalabukab. So Makalabukab. nakakapagpapagabag, kumakalabukab. Nakakapagpapagabag, kumakalakubag. I'm so glad the last 2 syllables. You just missed it. Nakakapagpagabag, kumakanabukag. All right, you got the right amount of syllables that time. Yep, good effort. All right. Nabo. What about pinaka nakakapagpapagabag? Pinaka nakakapagpapagabag. And then what's the other one again? Pinaka nakakapagpapagabag, kumakalabukab. Yeah, ayun. Sige nga. Ikaw nga. Hindi. Pinaka nakakapagpapagabag. Yun lang yung kaya ko. Check out Jared Hartman's channel on YouTube and Ryan Hale on YouTube. 2 polyglots, legends. Sa inyo ay bibilis. Na ako, teka mo naman din. Talaga na pala to. Pero paliwanag ay nalilito pa rin. Ano bang mga problema nyo? Bakit ba ang mga kilos ko itaas? So dapat makita ng inyong mata. Sa tuwing nanonood na nila na inatutulala. Kahit di bumasok ang bula, ako tuwang-tuwa. Kaya kinalaw-tapang. Kasi ganun na naman. Ako paluin na bumukay. Tinatawag ka na lang naman itay. Di na ako pasuway. Di ko na mo isusuot ang lumang saya na itay. Ako'y naiiyak na sinusugod sa amor. Iniisip ko na lamang na baka ako yung buwan kasi araw-araw na lamang. Walang hubay na parang ang inaabot ng yan. Nagubay ilan yung nagdagan. Ako'y isang sirena. Kahit anong sabihin nila, ako ay unang ganda. Ako'y isang sirena. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y tumba. Thank you! Thank you, Galing. Ay nako. Ikaw talaga yung Lodi ha.